Gusto ko lang i-demonstrate sa inyo guys kung paano natin gamitin itong FR natin. Ibig sabihin, fluteless relay, kung paano natin to gagamitin. Ang power supply nito guys ay 220 volts. Bali ang power supply niya 7 at saka 2. Yung nakalagay dito guys na A1, A2 at saka A3, ito yung electrode guys kung saan nakapaloob doon sa ilalim ng ating tank. Ito na yung diagram niya. Gusto ko lang ipapakita sa inyo ang diagram. So bali ang A3 natin guys ay brown wire papunta sa pinaka mababang portion ng ating water tank. Tapos ang blue wire naman sa A2. Yung A2 kasi yun yung electrode guys papunta sa hindi masyadong mababa. Tapos ang black naman sa A1 papunta ngayon dito sa tama-tama lang sa pinakataas na level ng ating water tank. Ito kasi yung water tank natin. So ganun ang paglagay guys. Yan yung diagram niya kung makikita natin, no? Pwede nyo nang i-screenshot ang diagram guys. At least mapagpraktisan nyo rin sa bahay, sa opisina, o di kaya sa workshop. Yan yung diagram niya guys kung makikita natin, no? Ang function nito guys, nag-jumper tayo dito sa 7 at saka 8. Ito kasi yung common natin. Tapos ang contactor natin guys, itong contactor na ito, nakakabit to sa normally open, no? Normally open number 6, nakakabit siya. Kung makikita natin dito sa diagram, ayan, no, nakakabit siya. Ito yung magnetic contactor natin, no? Nakakabit siya sa number 6. Tapos ang A2 naman, ito yung sa A1, no? Ang A2 naman nakakabit sa number 2. Papunta kasi yan sa circuit breaker natin, no? Kasi 220 yung supply ng contactor din natin. Ang motor natin, dito natin ikabit. Hindi ko na nilagyan ng overload relay. Ang motor natin, basta dito natin ikabit sa power supply ng ating contactor. Ang fluteless relay natin guys, mayroon siyang dalawang setting. Yung isa drainage, ang ibig sabihin, pag gusto mong i-drain, itaas mo lang itong sa drainage. Ngayon, kung gusto mo naman ng yung magkarga ka, dito mo lang ilagay sa supply. Ganun guys. Meron siyang supply. Dito naman, mayroong drainage, no? Kung makikita natin. Dito naman, supply. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggamit niyan. Ngayon, itry natin na lagyan natin ng power supply para makita din ng mga baguhan. Tingnan natin guys, ito yung black wire. Kung makikita natin ng black wire, no? Pag nababasa yan, mamamatay ang contactor natin. Kung makikita natin, no? I-try natin basain, no? Kung makikita natin. Ayan, namamatay ang contactor natin, no? Namamatay ang contactor natin. Pag hindi na naman mababasa ang blue wire, gagana ulit ang contactor. Ganun ang function niya guys, no? Pag mababasa, ibig sabihin puno na yung tangke natin. Pag ilagay natin sa drain, kabaliktaran naman. Ito siya, namamatay siya. Pag mababasa naman ang black wire, gagana naman ang contactor natin, no? Kung makikita natin. Ayan, gumana ang contactor natin. Pag hindi mababasa ang blue, mamamatay. Ganun. Ito ay sa underground tank naman ang setting nito. Yun ang ano nito guys, trabaho ng ating drainage at saka supply. Kung makikita natin guys, no, ganun siya guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.